Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang sundalong Nazi na nagngangalang Heinrich habang hinahabol siya ng kanyang mga kasamahan. Si Heinrich ay kinikilala bilang pinakadelikadong sundalo, ngunit ngayon siya ay tinuturing ng traidor kaya gusto siyang arestuhin para maparusahan. Sa kabilang banda, isang napakalupit na leader na nagngangalang Von Sternfeld ang namumuno sa operasyon at gagawin niya ang lahat para mahuli si Heinrich. Pagkatapos ng mahabang habulan, di nagtagal ay nahuli din si Heinrich dahil sa dami ng mga sundalong humahabol sa kanya, tapos ay hinarap siya sa isang paglilitis sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ayon kay Von, si Heinrich ay tumakas at nagtraidor noong ikalawang digmaang pandaigdig nang natalo ang Germany. Ngunit para kay Heinrich, ang digmaan ay isang bagay na walang kapatawaran. Kaya nagpasya siyang tumakas kahit alam niyang maaari siyang maging dahilan ng pagkamatay ng mga inosenteng tao. Sinabi rin niya na ang Germany ay isang bansang mamamatay tao. Matapos ang paglilitis, hindi pa rin umaamin si Heinrich sa kanyang mga kasalanan, kaya't siya ay hinatulan ng bitay. Tinali at ibinitin siya ni Dorfel, ang assistant ni Von, at iniwan siyang mag-isa upang mamatay. Sa mga sandaling bago tuluyang mawalan ng hininga, nakita ni Heinrich ang imahe ng kanyang asawa at anak. Nagsimula na siyang mahirapan sa paghinga at bumagal na ang tibok ng kanyang puso. Sa kabutihang palad, bigla siyang iniligtas ng isang babaeng magsasaka na nagngangalang Elsa. Sa ibang eksena, ng mga oras na iyon, nagpunta naman si Von at ang kanyang mga tauhan sa isang bayan na teritoryo ng Germany. Balik ang eksena kay Heinrich, hindi nagtagal, nagising na ito matapos mawalan ng malay ng ilang oras. Tinulungan siya ni Elsa at ng kanyang kapatid na si Paul na mayroong Down syndrome. Dahil dito ay nagpasalamat si Heinrich sa dalawang magkapatid at nagpakilala ito sa kanila. Sa ibang eksena, nakipagkita naman si Von sa isang mayor na nagngangalang Robert. Tinanong ni Von ang tungkol sa bahay ng pamilyang Lowenstein. Sinabi ni Robert na pinalayas na niya ang pamilya at ang natira na lamang ay ang nasirang bahay nito sa lungsod. Pagdating nila sa lugar kung saan makikita ang isang bahay na wasak, tinanong ni Von kung saan napunta ang mga natitirang ari-arian ng pamilya. Ayon kay Robert ay kinuha na ito ng mga taong bayan at ilang taon na rin ang nakalipas. Gayunpaman, determinado pa rin si Von na magukay sa nasirang bahay upang hanapin ang mga mahalagang bagay na naiwan doon. Sa ibang eksena, makikita naman na magkasama sina Robert at ang kanyang kasintahang si Sonia. Pinag-uusapan nila ang nasirang bahay at tila may alam sila sa tinutukoy na ari-arian ni Von. Samantala, habang kumakain sina Heinrich, Elsa at Paul, nagtanong ito kung bakit siya tinulungan ni Elsa. Agad namang sinabi ni Elsa na galit siya sa mga Nazi na pumatay sa kanyang ama. Nang gabing iyon, nagpahinga sina Von at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Robert. Makikita naman na mas makapangyarihan si Von kaysa kay Robert, kaya nagagawa nito ang kanyang gusto. Ipinagbawal din nito ang pagpasok ng mga sibilyan sa kanilang kwarto dahil gagawin niya itong pansamantalang base. Nang sumunod na umaga, inutusan ni Von ang mga lokal na residente na gibain ang bahay ng pamilyang Lowenstein. Dito ay malalaman natin na ang kanyang hinahanap ay mga ginto na pagmamay-ari ng pamilya. Ilang sandali pa, sinabi ni Doffler na malapit nang dumating ang mga sundalong Pranses at Amerikano sa Germany. Bukod dito, sinabi din nito na pagod na rin ang mga sundalo at kung pipilitin nila na maghanap din ito ng mga ginto ay maaaring matalo sila ng mga kaaway. Ngunit walang pakialam si Von sa narinig at ipinagpatuloy nito ang paghahanap ng mga ginto. Pagkatapos ay inutusan ni Von si Doppler na kumuha ng mga supply ng pagkain at gamit. Sa ibang eksena, nagising si Heinrich at agad na nagpaalam kay Elsa. Nagpasalamat siya sa lahat ng kabutihang ipinakita nito. Bago siya umalis, ay humingi ng tulong si Elsa sa kanya. Ngunit humingi siya ng paumanhin dahil kailangan niyang hanapin agad ang kanyang anak. Ikinuwento niya kay Elsa ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa at anak ay biktima ng pagsabog ng bomba, ngunit swerte na lang na nakaligtas ang kanyang anak.
Matapos marinig ang paliwanag ni Heinrich, nagpasya si Elsa na hayaan itong umalis. Ngunit bago tuluyang makalis si Heinrich, may mga dumating na sundalo ng Nazi. Ito ay walang iba kundi sina Doppler at ang kanyang mga tauhan. Sila ay naghahanap ng makakain sa buong bayan. Pagdating sa bakuran ni Elsa, agad na inutusan ni Doppler ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mga manok. Hindi naman pumayag si Elsa kaya lumabas siya ng may dalang baril at binalaan ng mga ito. Sinabi ni Elsa na huwag kunin ang lahat ng kanyang mga manok dahil kailangan din niya ang mga ito. Humanga si Doppler sa tapang ni Elsa at nagpasya na pumasok sa kanyang bahay. Sinabi ni Elsa na siya lang at ang kanyang kapatid na si Paul ang nakatira roon, ngunit nagduda si Doppler na may itinatago ito. Mabuti na lamang at sa mga oras na yun ay nakapagtago na si Heinrich sa attic. Binigyang diin ni Elsa na siya lang at si Paul ang nakatira roon habang wala ang kanyang asawa. Bigla namang kinuha ni Doppler ang kanyang pendant na ikinagalit ni Elsa at sinubukan itong bawiin. Samantala mula sa attic, nakita ni Heinrich kung paano tratuhin si Elsa ng mga sundalo at takma itong pagsasamantalahan. At dahil hindi niya ito matiis, lumabas siya at agad na inatake ang mga sundalo. Sa kasamaang palad, mabilis na nakataka si Doppler habang napatay naman ni Heinrich ang lahat ng mga sundalo sa loob lamang ng ilang saglit. It's okay. Pagkatapos, kinailangan ni Heinrich na isama sina Elsa at Paul palayo sa lugar na iyon dahil tiyak na i-report sila ni Doppler kay Von. Bago umalis, kinuha nila ang ilang mga armas at iba pang mga kagamitan. Habang naglalakbay sa kagubatan, biglang naisip ni Paul na bumalik dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang baka. Ipinaliwanag naman ni Elsa dito na mamamatay sila kung babalik sila sa kanilang bahay. Sa ibang eksena, makikita na ginagamot na si Doppler habang iniulat nito ang lahat ng nangyari sa bahay ni Elsa. Gusto niyang maghiganti at determinado siyang patayin ang mga ito lalo na si Heinrich. Samantala, nagpasya ang tatlo na magtago sa isang yungib malapit sa bangin. Bago sila matulog, kinuwento ni Heinrich kay Elsa na minsan niya palang nakita ang kanyang anak na babae. Ito ay nang isinilang siya. Natatakot ito na baka hindi na siya makilala ng kanyang anak, ngunit pinalakas ni Elsa ang kanyang loob na magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, paggising ni Elsa, napagtanto niya na wala na si Paul. Nagpanik sila at agad na hinanap ito. Tulad ng inaasahan, bumalik si Paul sa bahay para alagahan ang kanyang baka. Habang ng mga sandaling iyon, saktong paparating naman ang grupo ni Doppler at bilang resulta, nahuli nila si Paul. Tinorture nila ito upang sabihin ang kinaroroonan ni na Elsa at Heinrich. Hindi pa natatapos doon, pinatay din ni Doppler ang paborito at alagang baka ni Paul. Pagkatapos ay sinunog ang kanilang bahay kasama ang mga bangkay ng mga Nazi na pinatay ni Heinrich. Samantala, mula sa malayo, nakita ni Elsa ang lahat ng ginawa ni Doppler, pati na ang pagkidnap sa kanyang kapatid. Galit na galit si Elsa, ngunit wala siyang magawa kundi sumigaw na lang ng malakas. Sa ibang eksena, hindi pa rin nakikita ni Von ang mga ginto, kaya't muli niyang pinatawag si Robert at tinanong kung nasaan ang mga ginto. Nagkunwari naman si Robert na hindi niya alam ang tinatanong nito. Samantala, nauubos na ang pasensya ni Von at iniisip na ang mga tao sa bayan ay hindi siya sinusunod. Kaya nagpasya siyang ibitin si Paul sa harap ng lahat para matakot ang mga ito sa kanya. Sa ibang eksena, nakarating na sina Heinrich at Elsa sa bayan at nakita nila na maraming tao dito. Nang makita ni Elsa ang gagawin sa kanyang kapatid, gusto niyang puntahan ito sa karamihan ng tao,
ngunit agad siyang pinigilan ni Henrich kaya mabilis na humingi ng tulong sina Elsa sa isang residente ng bayan na nagngangalang Armgad. Samantala, sinubukang pigilan ng isang pare si Von na patayin si Paul, ngunit inutusan naman ni Von si Doppler na bugbugin ng pare. Pagkatapos, dinala si Paul sa tuktok ng kampanaryo ng simbahan at inihahanda para siya ay bitayin. Bago mangyari iyon, tinutuya siya ng dalawang sundalo at tinatawag siyang baliw. Hindi nagustuhan ni Paul ang mga sinabi ng mga ito kaya inatake niya ang dalawa. Ang isa ay tinulak niya at nahulog mula sa tore, habang ang isa naman ay binaril ito hanggang sa mamatay. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na pumasok sina Henrich at Elsa sa simbahan habang nawalan naman ng kontrol si Paul at nagsimulang magpaputok sa iba pang mga sundalo ng Nazi. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Paul dahil binaril siya ni Von sa ulo. Nang makita ni Elsa ang kanyang kapatid na puno ng dugo, hindi niya napigilan ang kanyang luha, ngunit wala na siyang oras para umiyak dahil tiyak na hahanapin siya ni Von sa labas ng simbahan. Nagbanta naman si Von kay Robert at sa mga residente na papatayin silang lahat pag hindi nila inilabas ang ginto. Habang nagwawala sa galit si Von, bigla namang lumabas si Elsa at inatake ito. Ngunit ni isang putok ay walang tumama dito. Sasakalin sana ni Von si Elsa, ngunit nang makita nito ang babae, bigla na lamang itong na love at first sight. Sa kabilang banda, ang ibang mga sundalo ay nagpasya na habulin si Henrich. Sa kabutihang palad, may dala itong mga granada sa kanyang bag at nagawa niyang patayin ang ilan sa mga sundalo. Pagkatapos ay nagkaroon ng putukan sa bubong ng simbahan, ngunit sa kasamaang palad ay naubusan siya ng bala at kailangan niyang mag-isip ng mabuti upang talunin si Doppler at ang iba pang mga kasamahan nito. Hanggang sa makarating ang mga Nazi sa isang sulok kaya't muli siyang naghagis ng granada sa mga ito. Pagkatapos ay tumalon siya mula doon upang makaalis. Ngunit naharang siya ng ilang mga sundalo na nagbabantay sa ibaba. Sa ayaw at gusto niya ay kailangan niyang labanan ng mga ito para makadaan. Nagawa niya namang mapabagsak ang mga ito. Pagkatapos ay nakaharap niya na si Doppler na sapat ang lakas upang pigilan siya. At sila ay nagkaroon ng matinding labanan. Nang malapit nang tapusin ni Henrich si Doppler, bigla namang nagpaputok ang eroplano ng mga Amerikanong sundalo kaya ginamit na lamang ni Henrich ang pagkakataong ito upang makatakas at makapagtago sa bahay ni Armgad. Malubha siyang nasugatan at walang paraan upang malabanan at talunin ang lahat ng kasundaluhan. Samantala, nang makita ni Armgad si Henrich na nasugatan, naalala niya ang kanyang anak na namatay noong digmaan sa Italy. Dahil dito, agad niya itong ginamot at pinayagang manatili sandali sa kanyang tahanan. Hindi nagtagal, bumisita ang pari sa bahay ni Armgad pagkatapos nitong ilibing si Paul. Tinanong naman ni Henrich kung nasaan si Elsa at kung ano ang pangunahing layunin ng mga tropa ni Von sa pananatili sa kanilang bayan. Sinabi ng pari na si Elsa ay kinuha at ang dahilan kung bakit naroon ang hukbong Nazi ay para magnakaw ng mga ginto mula sa isang pamilyang Jewish at ito ang pamilya ng Lowenstein. Sa ibang eksena, si Robert ay lihim na pumunta sa basement upang makipagkita sa kanyang dalawang kaibigan. Malalaman na alam ng tatlo ang lokasyon ng ginto, ngunit nagpa siya si Robert na sabihin ito kay Von dahil ayaw niyang mapatay ang kanyang anak. Ngunit nang siya ay paalis na, bigla siyang hinampas ng pala at bumagsak sa lupa. Ang humampas sa kanya ay si Sonia. Pagkatapos ay inutusan ni Sonia ang isa sa mga lalaki na tapusin si Robert gamit ang pala. Samantala, sa mga oras na yun, si Elsa ay nasa kwarto ni Von. Inanyayahan siya nito sa isang romantikong hapunan. Sinabi ni Von na kamukha ni Elsa si Paraluman, ang kanyang dating kasintahan. Hindi lamang niya ito pinakasalan dahil ito ay isang Hudyo. Bilang resulta,
Binaril ni Von ang kanyang kasintahan hanggang sa mamatay at itinago ang kanyang singsing sa kaliwang mata na matagal ng butas. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ni Elsa at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Samantala, ang pari at si Armgard ay nagkukwento tungkol sa pamilya Lowenstein. Ayon dito, sila lang ang tanging pamilyang Jewish sa bayan. Ngunit dahil sa malawakang pagpatay ni Hitler sa mga Jewish noong nagdaang panahon, ginawa rin ni Robert ang parehong bagay sa pamilya Lowenstein na isang iginagalang na pamilya at hindi kailanman nanakit ng sinuman. Malalaman din na habang nagkakagulo ng mga sandaling iyon, nakita ni Sonia at ng iba pa ang mga ginto at itinago ito sa libingan. Pagsapit ng gabi, nagpasya naman si Sonia na kunin ang mga ginto. Nagtungo sila sa libingan at nang kukunin na nila ang ginto, nakita nila ang isang Biblia sa loob ng kabaong at hindi nila inaasahan na ang ginto pala ay kinuha na ng pari at itinago sa simbahan. Pinakita naman ng pari kay Heinrich ang lahat ng ginto at hinikayat naman ito ni Heinrich na ibigay na ang ginto kay Von upang mailigtas niya si Elsa. Sa ibang eksena, nagpaplano si Elsa na tumakas mula sa kwarto. Habang natutulog si Von, nakita niya ang isang singsing sa daliri nito. Dahil sa kuryosidad, tiningnan niya ang singsing at natagpuan ang isang maliit na compartment dito na may nakatagong kapsul. Ngunit ng mga sandaling iyon, nang makuha niya ang kapsul, biglang nagising si Von. Agad namang nagpanggap si Elsa at inakit niya ito. Sa pagkakataong ito ay inilagay niya ang kapsul sa labi at pagkatapos ay hinalikan niya ito. Dahil dito ay nagawa niyang mailipat ang kapsul sa bibig ni Von. Lumalabas na ang kapsul na ito ay naglalaman pala ng cyanide na nagdulot ng pagkamatay ni Von. Sa ibang eksena, si Sonia at ang iba pa ay mabilis na umalis sa libingan at pinuntahan ng pari. Nang makita nila ito, ay agad nila itong inatake gamit ang isang pala. Samantala, nagpunta si Heinrich sa lugar ni Derpler at pagkatapos ay naghagis ng isang ginto upang makuha ang atensyon nito. Sinabi ni Heinrich na ibibigay niya ang lahat ng ginto kung palalayain nila si Elsa. Agad namang nagtungo si Derpler sa kwarto ni Von upang hanapin si Elsa. Ngunit nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang boss, siya ay lubos na nagulat dahil patay na si Von at wala na din si Elsa sa loob. Ginamit ni Derpler ang sitwasyon upang pamunuhan ang mga kasundaluhan. Sinubukan niyang linlangin si Heinrich gamit ang asawa ni Robert bilang peking Elsa. Kinabitan nila ito ng bomba sa katawan at pinalakad papunta kay Heinrich upang mahuli nila ito. Samantala, ang tunog ng pagsabog ay narinig ni Elsa na kararating lang sa bahay ni Armgard. Nais niyang tulungan si Heinrich ngunit wala siyang dalang armas. Mabilis namang ipinakita ni Armgard ang kanyang koleksyon ng mga baril na madalas na ginagamit niya sa pangangaso. Sa kabilang banda, ang pari ay tinanong ni Sonia ngunit hindi ito umimik kahit saktan niya pa ito ng matindi. Samantala, makikitang sinasalina naman ng dugo ni Derpler si Heinrich upang hindi ito mamatay at para masabi nito ang lokasyon ng ginto. Pagkatapos ay tinanong siya ni Derpler kung saan naroroon ang mga ginto. Kinabukasan, dinala ng pare si Sonia sa simbahan upang kunin ang ginto. Balak naman ni Sonia na patayin ng pare kapag nakuha niya na ang mga ginto. Hindi nagtagal ay nakita na nila ito. Ngunit hindi nila alam na may booby trap pala ang pare gamit ang isang granada at nagawa nitong patayin ang mga tauhan ni Sonia. Ilang sandali pa, pumasok naman si Derpler at ang kanyang mga tauhan sa simbahan. Labis siyang nagulat nang makita ang magulong kalagayan nito. Dito ay nakita niya ang mga ginto sa sahig ng simbahan. Pagkatapos ay pinatay ni Derpler ang pari upang walang makahadlang sa kanya. Agad namang inutusan ni Derpler ang kanyang mga tauhan na kumuha ng kabaong upang dalhin ang lahat ng ginto. Ngunit sa labas ng simbahan at ng mga sandaling iyon, si Elsa ay naghahanda na gamit ang isang pampasabog. Tinarget niya ang simbahan at pinasabugan ang entrance nito na agad na naharangan ng mga gumuhong pader.
Tinulungan naman ni Armgard si Elsa upang mapatay ang mga tauhan ni Derpler. Nang makita ni Armgard ang katawan ng pari, siya ay nagalit ng husto at nagawa niya pang saksakin si Derpler sa tiyan at halos patayin siya. Ngunit sa kasamaang palad, nang malapit niya nang tapusin ito, bigla siyang tinamaan ng bala sa ulo. Nakita ito ni Elsa at labis siyang nagalit. Kaya pinaputok niya ang kanyang baril ng walang tigil. Habang si Heinrich naman ay naghihingalo, nagawa ni Elsa na tapusin ang lahat ng tauhan ni Derpler. Ngunit sa kasamaang palad, si Derpler ay nakabangon muli kahit na siya ay may saksak na sa katawan. Sinuntok niya si Elsa hanggang sa ito ay bumagsak. Sinakal niya si Elsa na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magambala ito. Bigla namang nakabangon si Heinrich at sinuntok si Derpler gamit ang isang gintong bar. Sa huli ay ipinasok ni Heinrich ang isang gintong bar sa bibig ni Derpler na naging sanhi ng kamatayan nito. Pagkatapos ay magkasamang umalis ang dalawa sa simbahan. Samantala, makikita naman na mayroon pang isang Nazi na nagtatago sa isang sulok at buhay pa rin ng mga sandaling iyon. Tinignan niya ang mga gintong bar at sinubukang kunin ang lahat ng ito. Ngunit biglang nagising si Sonya na buhay pa rin. Pinaril niya ang Nazi hanggang sa ito ay mamatay. Agad na kinuha ni Sonya ang lahat ng ginto at sinubukang tumakas palayo sa bayan ng nakangiti. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga Amerikanong sundalo na kararating lang sa bayan at pinaputukan si Sonya gamit ang mga tangke. Kaya ayun, tumalsik ang beshi mo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa pagtatapos ng pelikula, sinama ni Heinrich si Elsa na pumunta sa lungsod upang makilala ang kanyang anak na babae. Labis siyang nagalak dahil sa wakas ay nakita niya ng muli ang kanyang anak. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay baka naman pwedeng makahingi ng like at pa-share na rin ang video at pakitype na rin sa comment section ang salitang Beshi bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paggawa ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.